bukas na clap offering ang ating Panginoon. Papurit pa sa salamat to sa ating Diyos dahil minsan pa ang bawat isa sa atin ay muli naririto upang patuloy na magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Nitong mga nakaraang araw, mga kapatid, sa kabila ng ating pagiging abala sa ating hanap buhay, abala sa paghahanda ng mga gamit, pagkain ng ating mga anak, sa kabila ng kabisihan natin sa mundong ito, sumagi ba sa ating isipan na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa kabila ng Kanyang katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa atin, naitanong ba natin sa ating sarili, ano yung maaari kong ibigay sa ating Panginoon? Ang nais ng Diyos ay ang ating puso. Ang nais ng Diyos ay ang presensya ng bawat isa. Ang nais ng Diyos, tayo ay patuloy na maging tapat at patuloy na maging masunurin sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang inaaral sa bawat isa sa atin. Kaya naman, sabi nga po kanina, no? Tunay nga po na kapag binabalikan natin yung mga nakaraan na pagsubok sa ating buhay, sa mga testimony na naririnig natin at narinig natin, gaya kanina, nakakaiyak po. Nakakaiyak dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya naman, patuloy natin palalimin ang ating personal na relationship sa ating Panginoon. Sama-sama po nating awitin, Heart of Worship. You search much deeper within
to the waitings of you. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay muling mag-aalay ng pagsamba at mga awitin para sa iyo. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit upang linisin mo ang aming mga puso at isipan. Patawad po dahil palagi po naming nakakalimutan na ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. Palagi naming binabaliwala ang mga bagay na sinasama ng iyong kalooban. Nagkakasala kami, pero minsan ito ay aming isinaisang tabi lamang at hindi namin binibigyan ng kahalagahan ng aming relasyon sa iyo. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakasala namin na minsan na hindi ka namin binibigyan ng lubos na pagpapahalaga sa aming buhay. At tinatanggap po namin ang katotohanan na ikaw, O Diyos, ang aming buhay, ang aming kailangan. Ikaw ang lahat sa aming buhay. Ano man ang aming pinagdadaanan, patuloy pa rin po kaming babalik sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Ikaw ang aming patuloy na kailangan sa aming buhay. At sa oras pong ito, O Diyos, doobin mo po na ang lahat ng aming awitin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagindapatin mo po ang bawat isa na naririto. At ikaw po, Panginoon, ang mabigyan namin ng kaluguran at kalwalatian. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Tunay nga po ng bawat isa sa atin ay nangangailangan ng isang Kristo sa ating buhay. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Kaya minsan pa, awitan po natin ang Panginoon, Jesus sa buhay ko. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa iyo may papantay. Sa bawat umaga kay ganda,
lang at puri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng buhay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng buhay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabay, wala sa iyo may papantay.
Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman.
reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up. You lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the your faithfulness reaches to the sky. Your love, oh Lord, reaches to the your faithfulness reaches to the sky. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope, hope like no other, hope like no other, reaches to me. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Ang mga pangyayaring ito ay sinulat ni Mordecai at sinulatan niya lahat ng Hudyo, malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Pinagutos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito, ilalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ng Mordecai. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ang mga kami po ay narito at nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat nga po sa pagkakataon na niloob mo na ang bawat sa amin ay makadako dito sa iyong bahay dalanginan upang papurihan ka.
sa iyo pong banal na pangalan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, ang gabay ng iyong banal na Espiritu, lalo tigit, Panginoon, ang magbabahagi sa amin ng iyo pong mga banal na salita, manggaling lamang po sa iyong banal na kalooban, ang kanya pong ibabahagi sa amin at maging magandang halimbawa naman po kami sa amin pong mga tagapakinig ay puspusin mo rin kami ng iyo pong banal na Espiritu upang ang amin pong mapapakinggan. Paghahayo naman namin sa amin pong ginagaluhan sa libutan ay magamit namin to upang may palaganap din naman ang iyo pong mga banal na salita. Kapayapaan, katahimikan at pawang kapurihan lamang ang igawad mo sa umagang ito hanggang sa kami ay makatapos ng amin pong pananambahan sa iyo pong banal na pangalan. Ang lahat nga pong ito ay aming pinagpapasalamat at pinapanalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Para po nasa contest kami ngayon. Sa puso, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ay nais ko, ikaw ang kasabay.
ng tiyempo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At isang papurit pasalamat po sa Panginoon na ang bawat isa sa atin ay naririto bilang isang pamilya ng Panginoon. At nais nating pasalamatan na ang Diyos po talaga ay may kanyang oras. Sabi nga ng isang awitin, in His time, dahil po ay paborito po ng aming pong lola na kamukha po ni Ate Ining. Ang awitin pong ito iaalin natin para sa Panginoon at sabi nga natin, ang lahat ng bagay ay may kanyang oras. Pero ang oras na iyon, dapat nating gawing higit na karapat-dapat ang mga sarili natin sa Panginoon. Sabi nga ng aking hipag kagabi, napatunayan niya sa buhay niya at sa buhay nating lahat. Mula pa sa simula, kailangan ka lang magtiwala sa Panginoon at sa kanyang takdang panahon, ibibigay at ibibigay ang inyong dalangin na may pananampalataya. Sabayan niyo po kami sa awit, in His time. In His time,
Good morning po mga kapatid. Pwede po ba nating palakpakan si Lord sa araw po na ito? Thank you so much po sa ating mga special numbers from our praise team and sa Hombro Bueno family po. And truly maganda po yung message ng song, ano po? In His time. God's timing is always perfect. Amen po? And actually, related po yan doon sa ating magiging topic and sa ating po magiging message. Na andito po tayo and we are actually patapos tayo sa long Old Testament series natin. Kasi nakita ko na po yung susunod nating mga sermon for the next months ay babalik tayo ulit sa New Testament. And for 2 months, pinag-usapan natin lahat ng mga feast ng Old Testament that points to Jesus. Lahat po ng mga festival na kanila pong ginagawa ay fulfillment po ng lahat or in preparation to Jesus Christ. So somehow, actually tinitingnan natin ito as learning, ano? Kasi parang ilan sa atin, siguro hindi natin alam na yung mga ganong piyesta pala at natututunan natin to at the same time nakikita natin ano yung tinuturo ng Diyos lalo tigit sa ating pakikipagrelasyon kay Jesus Christ. Doon po sa mga festivals, and we learn that everything is about Jesus. Amen? Paulit-ulit po nating binabanggit that everything that is happening, good or bad, lahat yan ang papunta o ang mensahe para makilala natin si Jesus. Yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, and even those bad things or difficult situation, challenging times na dumadating sa atin, all points back to Jesus. Yung mga nakikita natin, napapanood natin sa news, nakikita natin sa paligid natin, lahat ng yan pabalik at pabalik sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo o maging sa hamon na gusto ng Panginoong Jesucristo na gawin po natin. Na patuloy tayong humayo, patuloy tayong maghayag ng salita ng Diyos to make disciples sa lahat po ng mga hindi pa nakakakilala po sa Kanya. And for this morning, ang isang festival na pag-uusapan natin ay yung tinatawag na Purim or Feast of Lots. Kung babasahin po ninyo ito sa Law of Moses, isa ito sa mga festival na hindi po itinatag ni Moses. Nangyari ito later part na ng history ng Israel, pero pinag-aaralan po natin kasi kahit bumalik kayo sa Israel, ito po yung ilan sa mga festival na hanggang ngayon ay kinikilala nila o kanila pong sineselebrate. Ito pong Feast of Purim o Festival of Lots. Ito po ay nangyari during the time of Esther and Mordecai. Kung inyo pong marirecall yung ating pong mga Sunday school lesson, si Queen Esther, nung panahon po ng mga Persians ay ginamit siya ng Diyos. Inilagay siya ng Diyos doon sa kanyang posisyon para po sa isang malaking misyon para sa kanyang bayan. At gayon din po si Mordecai. Alam niyo po, ang bansang Israel ay humarap sila sa isang matinding challenge. At yung challenge na yon ay yung kanila pong lahi ay pwedeng mamatay dahil kay Haman. Etong si Haman ay isang gahaman, kaya nga Haman ay dahil siya'y gahaman sa kapangyarihan, ay dahil doon sa kanyang pagnanais na maging makapangyarihan sa lahat ay para bang ginamit niya yung hari para magawa ng isang decree to kill all the Jewish people during that time. Kaya sila ay nagluksa at sinabi ni Mordecai kay Queen Esther, ikaw ay inalagay ng Diyos dyan para sa ganitong pagkakataon. At sa pamamagitan ng ginawa ni Mordecai at ni Esther, yung araw ng kanila pong kapahamakan ay naging araw ng kanilang kaligtasan. Kaya nga ang title ng message natin is God's Greatest Reversal. Binaliktad ng Diyos. Diba? Yung pangyayari sa kanila pong buhay. And magandang mensahe ito because we believe, as we study the Bible, that Jesus is our greatest reversal. Siya yung nagbaliktad ng ating pong sitwasyon. Nung nagkaroon tayo ng relasyon kay Jesus Christ, naniniwala tayo na yung ating destination papunta sa impyerno ay binaligtad po ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya ang maganda, ang isa sa pinaka
central message ng ating pong sermon for today is, anuman ang sitwasyon mo ngayon, kayang baligtarin yan ng Diyos. He is our greatest reversal. So Purim or Feast of Lots. Kasi yung unang decree na ginawa ni Haman ay parang nagpalabunutan sila, pero yun ay ginamit na niya, at ang nabunot, yung araw na yun, ay yun yung araw na papatayin lahat ng mga Jewish people. Pero gumawa ng paraan ng Diyos. Kaya nga doon sa binasa sa ating kanina ng ating matatanda, pinakita po doon sa chapter 9, verse 20 to 32, yung pong establishment nung pong piyesta na ito. Sabi dito, it is the celebration of survival of the Jewish people during the time of Mordecai and Esther. It symbolizes resilience of God's people during time of persecution. Pinapakita ng Feast of the Purim na sila ay bilang mga anak ng Diyos, kaya nating mag-bounce back, kaya nating tumayo despite ng mga persecution na dumadating. The inspiration of Esther by faith and her action made difference and lead to salvation. Yung kanyang pagkilos, inilagay siya ng Diyos, parang tayo. Alam niyo po, kung nasaan man kayo, doon po kayo talaga inilagay ni Lord. Kung sino po yung mga taong kaharap po ninyo, araw-araw, hindi po yun aksidente. Yun po ay plano ng Diyos so that we can act on faith, just like Esther, na maglilid sa kaligtasan ng maraming mga tao. Ano po? The celebration emphasizes in giving and in helping the poor. Dahil sila ay iniligtas ng Diyos, alam niyo po, ang ganda ng itinuro ni Mordecai. Sabi na sa araw na ito, lahat ng mahihirap, pupuntahan natin at isa-celebrate natin to sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. So kapag kayo ay tinulungan ng Diyos, dapat marunong din tayong tumulong sa iba. So the importance of community for growth and overcoming hardship. Kasi buong bansa nanalangin para kay Esther. At napaka-importante po nun, ano? As a church, as a community of believers dito po sa Liliw, napaka-importante po yung pinapanalangin po natin ng isa't isa. Kapag may problema po kayo, ayan, yung mga testimonies na naririnig natin, naniniwala tayo na kapag tayo as a community nag-act of faith, ay marami po tayong matutulungan, maging ang ating pong mga kapatiran. So ano ba ang mga lessons na pwede nating matutunan po dito? Number one of the lessons of God's greatest reversal is God can turn our sorrow into gladness. Binaliktad nga Ano, ni-reverse nga ni Lord So yung kanilang kalungkutan, yung kanilang pagdadalamhati, binaligtad ni Lord. At ang opposite ng kalungkutan ay kagalakan. Kaya dito pa lang, medyo may inspire na tayo. Ano man ang ating pinagdadaanan, kayang baligtarin yan ng Panginoon. Sa verse 22 and 23, sabi dito, itatangi ito ng mga Hudyo. So this celebration ay magiging special sapagkat sa mga araw na ito, nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na yon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan. Isipin ninyo, minuto o oras na lang ang kanilang hinihintay. Sabi nila, malapit na kami mamatay. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Naandun ka na sa deadline ng buhay mo, naandun ka na sa deadline ng situation mo, and you are waiting for a miracle. You are waiting for God's answer. At ang sagot ng Diyos, sabi, tutulungan kita. So binaligtad ng Diyos yung kanilang pangyayari. Okay? Yung kanilang kalungkutan ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding yon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Alam nyo, noong mga panahon ito, nung binabasa ko ito, parang isa sa mga pwedeng maging mindset ng mga tao, pag meron po kayong hinihiling sa Panginoon, si Lord kaya kumikilos? Naranasan nyo na po ba yun, yung karong mindset? May ginagawa kaya ang Diyos sa sitwasyon ko ngayon? But the truth is, God is working behind the scene. Kung may mga panahon na pakiramdam natin wala siyang ginagawa, pero God is working behind the scene. Hindi mo man nararamdaman, but we do believe, according to this story, to the context of the story, na kumikilos ang Diyos. The day they thought they will die is the day of their salvation. Yung araw na akala nila
na sila'y mamamatay, yung pala ang araw na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pagliligtas sa kanila. So God seems to be distant. Akala nila, actually, itong Book of Esther, wala kayong maririnig o mababasa na salitang God. But the way you see the narrative, the story, makikita mong merong Diyos na nagkumikilos sa likod nila. Alam niyo po, parang katulad din ng nabuhay natin, God seems to be distant, but the truth is, hindi niya iniwan ang bansang Israel. Okay? And He used that bad situation to show that He is sovereign, that He is in control. Ngayon, na mensahe nito sa buhay natin, God is working behind the scene. Naranasan niyo ba, napakiramdam po ninyo, tahimik ang Diyos sa mga nangyayari sa iyo? No, ang sitwasyon mo ay imbis na pabuti, nananalangin ka, naglilingkod ka sa Panginoon, so para bang ina-expect mo, nagbalik loob ka kay Lord, Lord, nakita ko po ang mga pagkakamali ko, humihingi po ako ng tawad. So para bang nag-e-expect ka sa buhay mo, siguro tutulungan na ako ng Diyos. Pero imbis na yung mahirap mong sitwasyon ay mabuti, pahirap pa ng pahirap. Naranasan nyo ba yun? Naramdaman ninyo, nakakita ninyo, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng problema sa pamilya, nagka-problema ka sa trabaho, na yung sitwasyon mo, imbis na maging mabuti dahil mananampalataya ka, ay pahirap ng pahirap. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat God is working behind the scene. The series of challenges are God's direction to deliverance. Kung akala mo dinadala ka ng Diyos sa kapahamakan, kung akala mo nililid ka ng God sa mga hindi magagandang sitwasyon, minsan kasi ganun Ginawa mo na nga kung ano yung tama, ginawa mo na kung ano yung mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon, pero imbis na ikaw ay dalhin sa magandang sitwasyon, parang papasama pa ng papasama. Di ba? So, nangyayari ito sa buhay natin. Pero tandaan po ninyo, those series of challenges, tinawag nating series kasi, di ba, pag nanonood kayo ng Netflix, pag sinabing series, magdire-diretso no? Those series of challenges, sunod-sunod na mga pagsubok, tandaan po ninyo, that is God's direction. Nililid ka lang ni Lord sa pagtatagumpay. Yan yung daan mo papunta dun sa tagumpay. Those situations na nagkakaproblema ka sa anak mo, problema mo sa kalusugan mo, sa finances, sa relationship, hindi mo alam, yan pala ang direksyon ng Diyos para lalo mong maunawaan ang kanyang kapangyarihan. Para makita mo na wala ka pala dapat palang inaasahan sa buhay mo, kundi ang Panginoon. That is the purpose of Feast of the Purim. So that you may remember, whatever challenges may come to you, dinedirect ka lang ng Lord sa pagtatagumpay niya at sa pagliligtas niya. Amen po? So, direksyon ito ng Diyos. Kaya wag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi nasa tamang landas ka. Doon ka inililid ng Diyos. At wag ka rin gagawa ng masama. Kasi minsan, ang laki po ng temptation when you are facing difficulties na umiwas na sa pananampalataya. Iwanan na ang Diyos. Pero you have to keep on your faith, magtiwala ka kasi dadating na yung iyong pagliligtas. One time, meron kami naging klase, doon yung tinatawag na soul care. And isa sa mga natutunan ko ay ito. Yung great challenges can lead to greater joy. Para bang habang bumibigat ang problema, tandaan daw po natin, ang kapalit nito ay mas malaking kaligayahan sa Panginoon. Para bang pakiramdam mo, pinagpatong-patong na ang lahat ng problema sa buhay mo, tandaan mo, the great challenges na dumating, naglilid yan sa greater joy sa buhay po natin. Isa pang kadugsong nun ay yung paghihintay. The greater the wait, kahit gaano kakatagal maghintay, also will result to greater joy. Minsan yung mga bagay na matagal hinihintay, yun daw yung isang bagay na kung saan ay pagpapasalamat natin at ibabalyo natin sa buhay natin. Kaya huwag kayong magsasawang maghintay. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Because whatever challenges, katulad ng nangyari sa buhay ng mga Jewish people in the time of Esther, naghintay sila, nangamba sila, natakot sila, pero hindi sila humiwalay sa Panginoon. At yon ang nagdala sa kanila
sa Festival of Purim. Greater joy. Ang saya-saya nila nung araw na yon. Dapat nagluluksa sila, pero binaliktad ng Diyos yung kanila pong buhay. Kaya naniniwala ako, kaya din baliktarin ni Lord yung inya pong sitwasyon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, babaliktarin ni Lord yan. Ayan. Babaliktarin ni Lord ang ating pong sitwasyon. But, in order to do this, kailangan natin magkaroon ng faith and courage. Alam nyo, si Lord magaling yan eh. Alam mo si Lord, mapagbigay siya. Pero ang nakikita natin sa Panginoon, hindi siya basta nagbibigay lang. Sa relationship natin kay God, ano yan eh, two-way. Si Lord ang nagbe-bless, but also we have to respond in something. Katulad ng kaligtasan, di ba, libre naman talaga ibinigay ng Diyos yan. Pero hindi yan basta babagsak sa'yo. Meron ka dapat gawin. Meron ka dapat maging action. Yung pagsunod mo kay Lord, pagsisisi mo sa kasalanan mo, pagpabautismo mo, pagtanggap mo sa Kanya, yun yung action mo towards that generous salvation na ibinigay ng Panginoon. Gayon din yung deliverance sa buhay natin. Kailangan din meron tayong response na faith and courage. Hindi naman basta dumating yung kaligtasan sa bansang Israel eh. Merong mga tao na kumilos. May mga taong nanindigan. May mga taong nagkaroon ng tapang. And that is our challenge for today. Alam natin na sasagot ang Diyos. Alam natin may kakayanan ng Diyos na baliktarin yung ating mga sitwasyon. But, we have to respond in faith and courage. Ganun ang ginawa ni Esther. Ginamit niya yung kanyang sitwasyon. Actually, pag binasa natin ito, di ba? Kahit naman sa simple Sunday school story, pinapakita doon na yung ginawa ni Queen Esther, pwede siyang mamatay. Pero hindi niya kinatakot, hindi siya nangamba, kahit na buhay niya ang maging kapalit, ang mahalaga, magawa niya kung ano yung tama sa harapan ng Panginoon. In Esther 4:16, binanggit doon ni Esther, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Sabi, mag-fasting kayo, pag-pray ninyo ako. Kaya napaka-importante po ng role ng community. Ano po? Ng mga kapatiran. Ipag-pray nyo yung mga leaders natin, pag-pray nyo kami, yung mga elders natin, yung mga diakono, yung mga auxiliary group natin. Kasi, ayun sabi, kailangan ko ng support ninyo. You have to pray for me. You have to fast. Mag-ayuno kayo. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sabi, mag-aayuno rin kami. Okay? Ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari, kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So, an act of faith and courage. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa pagsunod sa Panginoon. At yun yung gusto ng Panginoon na makita sa atin, yung salitang pagsunod. At yung pagsunod na yon ay hindi lang just an simple obedience, but yung total obedience sa Panginoon. Yung bang, kahit na anong mangyari sa akin, mawalan man akong trabaho, masaktan man kami, mahirapan man kami, hindi ako gagawa ng mali, I will always do what is right in the eyes of God. That kind of obedience. Na susunod ka, hindi dahil may makukuha kang maganda. Susunod ka, hindi dahil magiging komportable ang buhay mo, kahit discomfort, kahit pain, kahit suffering ang mangyari sa akin, I will keep on obeying God. Yun po yung pagsunod na gusto ng Panginoon. Alam ni Esther na malalagay ang kanyang buhay sa hindi maganda. Pero naandun yung kanyang paniniwala na ang Diyos ang kanyang pinagsasandalan. Alam niya na mas mahalaga ang sumunod sa Diyos kaysa anumang karangyaan o ginhawa sa buhay. Isipin ninyo, di ba? For some people, reyna ka na, no? All the material things, the power, the influence, the comfort of life, parang ang hirap bitawan. Pero sabi ni Esther, mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa anumang karangyaan. Willing siyang bitawan all those glories, earthly pleasures na kanyang nararanasan. Sumunod siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Diyos kahit pwedeng magresulta ito ng kanyang kamatayan. The question is, meron ba tayong ganong klase ng faith? Meron ba tayong ganong courage? Kung wala man, let us pray to God. Sabihin natin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng tapang
pananampalataya ng katulad ng kay Esther o higit pa kay Esther na willing isurrender ang lahat. Masunod lang ang iyong kagustuhan. Hindi sila nagpakompromiso. Si Mordecai, hindi siya nag-compromise sa gusto ni Haman. Yung Haman na leader ng mga Persians, hindi siya yumuko, hindi siya sumamba. Kahit lahat ng gumagawa ay hindi na tama, hindi siya umayon. Alam niyo po, yung sinabi ni Paul, you do not compromise, you do not conform to the pattern of this world. Kahit nag-iisa na lang kayo sa trabaho ninyo na gumagawa ng tama, wag po kayong babaluktot. That is faith. That is courage. Kahit na nakikita mo medyo nagkakaroon na ng problema, nagagalit na sa iyo yung mga tao, kasi ikaw na lang yung hindi gumagawa ng hindi tama, manandigan po tayo sa kung tama. Paglingkuran natin ng Diyos. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng tao. Huwag tayong matakot sa mangyayari sa buhay natin. Matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Kung meron man tayong dapat katakutan, hindi yung hirap, hindi yung tao, hindi yung katatayuan natin, kundi sa Diyos na may-ari ng lahat at may control ng lahat. Yung faith and courage ay nakikita sa pagsunod at hindi natin pagko-compromise sa mga hindi tama na nangyayari dito sa mundo. At yung tinatawag na tapang. Kasi sa Tagalog, yung courage, alam nyo, yung salitang tapang, hindi naman yung tapang na alam natin na nakikipag-away, nakikipagsuntukan para makitang matapang. Ang totoong katapangan sa Bible, paninindigan sa tama. Pagsunod sa tama. Paggawa ng tama. Ang totoong tapang, hindi pakikiayon sa sanlibutan, kundi pagiging tapat sa Diyos kahit na mapahamak. Yan ang totoong kaligtasan. Yan ang totoong pagsunod. Ayaw nating ipangaral yung mensahe na parang pag sumunod ka kay Lord, lahat giginhawa. Kasi sa totoo lang po, hindi naman po ganoon ang buhay ng tao. Hindi po ganoon ang Christian life. Ang Christian life, hindi po siya bed of roses, sometimes bed of nails. Sabi nga ng kanta ni John Bon Jovi. Minsan hihiga ka talaga sa higaan ng mga pako, masakit. Yun po ang reality ng Christian life. But as you obey, you have to, kahit na anong mangyari sa'yo, manindigan ka sa Panginoon. Yan ang totoong tapang. Pagsakripisyo para sa kapakanan ng iba, kahit kapalit ay paghihirap. Yan po ang dapat nating panindigan. Ito ang ating paninindigan. Ito ang ating pong ipinaglalaban. Yung totoong faith and courage. Ang tanong, meron ba tayong ganitong courage? Meron ba tayong ganitong tapang? Meron ba tayong ganitong pagsunod? At yun ang hinahamon sa atin ng Panginoon. In order that our situation can turn, magbaliktad, kailangan ng mga taong maninindigan sa pananampalataya. And last is the relation to Jesus. Si Jesucristo po ang ating Purim. Siya yung ating pagbabaliktad. Tandaan ninyo that we are also sentenced by death because of our sins. At tandaan po ninyo, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa dito sa death sentence na to. For the wages of sin is death. And for all have sinned of the glory of God. Fall short of the glory of God. Lahat tayo, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa para alisin yung death sentence natin. Lahat tayo kapag namatay sa impyerno, dapat ang bagsak natin. But because of Jesus, our Purim, our greatest reversal, sabi nga, death should be the end for us. Pero ngayon, hindi na kalungkutan ng kamatayan. Death is now considered to be the beginning of our greater joy in heaven through Christ. Ngayon, ang kamatayan hindi na katapusan. Di ba? Pag nagme-message tayo sa patay, it is not the end. Only the continuation or the beginning of our greater joy in heaven through Jesus Christ. Kaya nga, Jesus is our Purim. Kayang baligtarin ng Diyos ang hindi magandang sitwasyon natin sa buhay. Kaya kapatid, huwag kang panghihinaan. Huwag kang susuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang panghihinaan. Darating na ang panahon, in His time, in His perfect time, in His plan, babaligtarin ng Diyos ang hindi nating magandang sitwasyon.
May mga panahon na minsan, alam nyo, darating ka sa buhay na isang kuhit na lang. Alam niyo yun? Isang kuhit na lang ng problema, ibabagsak ka na. Tandaan po ninyo, hindi papayagan ng Diyos yun. Pag dumating ka na doon, ano man ang dapat mong kapitan sa Diyos, kapitan mo na. Ibig sabihin lang nun, malapit na yung pagbabaliktad. Kasi sila malapit na mamatay. Siguro iniisip na nila, paano tayo, saan tayo lilibing? And then in a blink of an eye, binaliktad ng Diyos yung kanilang sitwasyon. You may be at the end of your parabang hopes, pero yung palang mga sandali na yon, yun yung pala yung pagbaliktad ng Diyos sa buhay natin. Kaya as we end, remember, God is powerful and in control even when we think He seems to be distant. Makapangyarihan ng Diyos, kahit pakiramdam mo, hindi siya kumikilos. Kaya wag na wag mong questionin ng God na sasabihin mo, Lord, parang wala ka namang ginagawa eh. Lord, parang pinabayaan mo naman ako eh. Pero sa totoo lang, He is working behind the scene. May ginagawa siya, hindi mo lang kita. Hindi mo lang nararamdaman. Magugulat ka na lang. Ito na pala yung preparation ng God sa buhay mo. Kaya, we have to take courage. Courageous step. Napaka-importante po nun sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang gagawa ng hindi tama. Lagi ka lang sumunod sa Panginoon. Take courageous step. Pray. Meditate. Obey God. Serve the Lord. Yun yung mga importanteng step na kailangan natin gawin as we follow yung plano ng Diyos. Of course, kapag dumating yung panahon na iniligtas ka ng Panginoon sa sitwasyon mo, celebrate your salvation by being generous to people. Tumulong ka dahil tinulungan ka ng Diyos. Walk in life beyond what you see. Minsan kasi, lagi nating binabanggit yung walk by faith, not by sight. Pero minsan, sa totoo lang, lagi tayo nakatingin kung anong naandyan sa harapan natin. Lagi tayo nakatingin sa bulsa natin, lagi tayo nakatingin sa balita, lagi tayo nakatingin sa sinasabi ng tao. Nabubulag tayo. Nadi-discourage tayo on what we see. Pero ang sabi ng Bible, huwag kang tumingin sa nakikita mo. Huwag mong tingnan yung nakikita mo sa bulsa mo. Huwag mong titingnan yung sinasabi sa iyo ng ibang tao. Huwag mong titingnan yung nakikita mo sa balita. Huwag mong titingnan yung nangyayari sa negosyo mo o sa trabaho mo. Hindi dapat yun ang tinitingnan mo. As a person or as a believer, dapat tinitingnan mo beyond what you see. Ano ba ang mensahe ng Diyos? We have to walk in faith, to look in the eyes or in the lens of Jesus. Kaya nga, walking by faith, not by sight. Kung titingnan mo ang problema mo, manlulumo ka. Pero kung titingnan mo yung Diyos sa likod ng mga problema mo, magpapasalamat ka na dinadaan ka ng Diyos sa mga ganyan. And we have to tell the next generation about this salvation. Alam yung Purim, sabi nila, you have to celebrate this all sa susunod ng mga salinlahi. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko sa buhay, and I want to challenge every one of you sa ganito din. Pag po kayo tinulungan ng Diyos, ikwento po ninyo sa inyong mga anak. Alam mo ba, ganito ang pinagdaanan natin. Pero nakita ko na kumilos ang Diyos. Kasi lalaki po ang inyong mga anak. Yung inyong mga apo. Magkakaproblema din sila ng ganun. But if they will remember your story, if they will remember how God works in my parents, in my lolo and lola's life, alam kong kikilos din ang Diyos sa akin. At makikita nila yung halimbawa natin sa pananampalataya at paghawak sa Panginoon. Gagayaan mga anak natin at mga apo natin, lagi naman nakatingin yan sa inyo kung anong kinikilos natin. So tell the next generation about your salvation, about your victory. And that is our Purim. Ang Diyos, dapat sineselebrate, dapat ikinukwento. Kaya wag po kayong panghinaan ng Diyos. Darating na ang panahon ng inyong kaligtasan. At sa panahong tulungan at iligtas kayo ng Diyos sa inyong problema, wag niyo pong kakalimutang ikwento yan sa iba. So that God may be glorified sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us pray. Lord, salamat po for the reminder of the festival of Purim that reminds us na anumang sitwasyon na hindi maganda, kaya mong baligtarin.
You are in control and always working in our lives. Kaya humihingi kami ng tawad kung may mga panahon na nagdududa kami sa iyo. Mga panahon kino-question namin yung mga nangyayari sa amin. Mga series of problems or challenges na pakiramdam namin ay kinalimutan at iniwan mo na kami. Pero ang totoo, ginagamit mo ang mga hindi magagandang sitwasyon na ito para ipakita ang iyong kapangyarihan. So that we may learn in life. So that we may understand faith. And we may know obedience. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na laging manindigan sa kung anong tama. Laging gawin kung anong tama. Kahit na hindi maganda ang nangyayari sa amin. Sapagkat darating ang panahon, lahat ng pagsasakripisyo, lahat ng pagsunod ay magdudulot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Kaya gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan mo po kami ng katatagan ng loob to always do what is right. To always act in faith. To always walk by faith and not by sight. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. And sa oras po na ito, tayo po lahat ay tumayo. Sa parte po ng ating worship celebration ay aawit po tayo ng isang awitin sa mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon as their personal Savior. Kailangan mo lang yung Panginoon sa iyong buhay. Meron man pong hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, maaari po kayong lumapit sa unahan at tanggapin siya bilang inyong tagapagligtas. Nag-iisa at nalulumay dahil sa hirap mong tinataglan. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus mag-aasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at ilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin
Lusot lumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko, maswayin sa nais mo. Di man pansin, lagi ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pakinggan po natin na nasa saad sa Lucas 22:14 hanggang 20. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapon ng Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Lumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Lumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos magapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ang mga po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Sa bahagi, Panginoon, ng aming pong banal na hapunan, kami po ay nagpapasalamat at dahil binigyan po kami ng pagkakataon upang magkaroon ng bahagi sa iyo pong banal na hapunan. Hiling at dalangin namin, Panginoon, pagpapala ang igawad mo sa bawat sa amin, lalo tigit sa larawan ng iyong pong katawan, maging sa larawan ng iyong pong dugo. Pagpapala din, Panginoon, sa bawat sa amin sa tatanggap ng iyong pong banal na hapunan. Anumang bagay, Panginoon, ay
na natagpuan mo sa bawat sa amin na di po kalugod-lugod sa iyong pong banal na harapan. Ipatawad mo nga po, Panginoon, ang mga bagay na ito. Marapatin mo nga po, Panginoon, na saya sa atin namin ang aming po mga sarili sa pagkakataong to upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa aming pong gagawing pagtanggap ng iyong banal na hapunan. Pagpapala rin naman, Panginoon, ang igawad mo sa bawat sa amin. Makatapos na kami ay makatanggap ay maging kalugod-lugod naman ang aming pong gagawing tinanggap na banal na hapunan. Ito po, Panginoon, ay aming pasalamat at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Magsipagtayo po ang lahat. Pakinggan po natin ang nasusulat sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 11. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandaang loob, na magsisigawa sa pamagitan naming nagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita.
sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Tayo muling manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po at kami muling nakatapos ng aming gawain sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa opportunity to worship you as a congregation. Salamat po, Panginoon, at muli po kaming nakapag-aral ng inyong mayayamang salita. Salamat po, Panginoon, sa pag-remind sa amin na patuloy namin pahalagahan ang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at we continue to work out the salvation you have given us. Salamat po, Panginoon, na pinaalala niyo muli sa amin na patuloy kami mambuhay na may matapat na pananampalataya at dakilang pagkatakot sa inyo. At patuloy po namin may ibahagi ang kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Gayon din po, Panginoon, may ibahagi din po ang kabutihan ninyo sa aming buhay. Panginoon, pinagpapasalamat po namin na mga kaloob na naialay po namin sa inyo. Dalangin namin dakilang Diyos na ang mga nalikom na ito ay patuloy namin magamit sa pagpapalaganap ng inyong banal na salita.
Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng aming mga tagapanguna, ng mga elders, ng mga ministro, ng mga pastor, ng mga manggagawa ng iglesyang ito na patuloy niyo ginagamit upang mapalago po ang pamumuhay pananampalataya ng bawat isang kapatid. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin na ang mga kapatid po namin na hindi namin nakakasama ay muli niyo pong katukin ng kanilang mga puso upang magkagayon, dakilang Ama, sa mga darating pa pong mga araw at pagkakataon ay makapiling namin sila at makasama sa pananambahan. Tinataas din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin may mga karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan na tanging sa inyo lamang po nagmumula. Haplusin niyo po sila ng inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay at ipagkaloob niyo po ang inyong provision sa mga pangangailangan medikal. Panginoon, salamat po muli at kung dalangin po namin sa aming paglabas ay mga natutunan po namin ay patuloy po namin magamit na pananggalang sa aming pagharap sa sanglibutan. Pinapanalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pakikihalubilo sa mundo. Samahan niyo po ang mga mag-aaral sa kanilang mga pagpasok sa eskwelahan. Gayon niyo po kami sa aming mga paghahanap buhay. At dalangin namin na may your name will be always be glorified, dakilang Diyos. Panginoon, dalangin muli namin kung paano niyo po kami ligtas na dinala sa inyong bahay-sambahan. Ay gayon din po ninyo kami muling iuwi sa aming mga tahanan ng ligtas at maluwalhati. At sa darating pa pong mga sanglinggo, ay patuloy niyo kaming samahan at ihatid muling dito sa inyong bahay-sambahan. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi, magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.